Hindi ito maaaring mangyari. Mga unang salita iyon na lumabas sa bibig ng aking asawa nang tumayo siyang natulala sa harap ng aming bahay na may maleta sa isang kamay at ang kanyang nobya sa tabi niya. Nadulas ang bote ng champagne mula sa kamay ni Clara at nabasag sa brick na daanan. Sa isang sandali, walang gumalaw. Hindi si Marco, hindi si Clara, hindi ang mga kapitbahay na nagkukunwaring hindi nakatingin sa kabila ng kalye, at tiyak na hindi ako. Tumayo ako sa pintuan ng bahay kung saan ko ginugol ang huling 31 taon ng aking buhay na hawak ang isang folder laban sa aking dibdib. Pagkatapos ay ngumiti ako, isang tunay na ngiti, ang uri na matagal ko nang hindi nagawa. Pero para maunawaan kung bakit mukhang nakakita ng multo si Marco Reyes ng hapon ng Sabado na iyon, kailangan mong bumalik ng eksaktong Linggo. Bumalik sa gabi ng Martes, bumalik sa hapunan, bumalik sa sandaling natapos ang aking pag-aasawa. Ako si Lina Reyes. Ako ay 58 taong gulang at hanggang noong nakaraang tagsibol, naniniwala akong may predictable na buhay ako. Nakatira ako sa Baguio City. Umiinom ako ng kape sa likod na veranda tuwing umaga. Kumakaway ako sa parehong mga kapitbahay. Namimili ako sa parehong Pure Gold Supermarket. At sa loob ng 31 taon, kasal ako sa parehong lalaki. O kaya naman, akala ko kilala ko ang lalaking kasal ko. Nagsimula ang Martes na iyon tulad ng dati. Ginugol ko ang umaga sa pagsagot sa mga email para sa aming accounting business. Itinatag ni Marco ang kumpanya noon, pero ako ang namamahala sa mga libro, schedule ng kliyente, payroll, at suporta sa tax preparation sa loob ng halos 2 dekada. Laging tinatawag ito ng mga tao bilang negosyo ni Marco. Hindi ko sila nilalabanan. Wala akong pakialam sa kredito. Ang mahalaga sa akin ay mapanatili ang lahat na gumagalaw. Bandang 5 p.m, sinimulan ko ang hapunan. Meatloaf, mashed potatoes, green beans, walang espesyal. Eksaktong uri ng pagkain na kinain namin ng daan-daang beses noon. Umuwi si Marco bandang 6:30. Halos hindi niya ako tiningnan. Una, akala ko masama ang araw niya. Laging cranky siya sa tax season, pero may kakaiba. Kalmado siya, parang inihanda na. Umupo kami sa kusina bandang eksaktong 6:45 p.m. Naalala ko ang oras dahil mahinang tumutunog ang local news mula sa TV sa sala. Ulat ng panahon, trapiko, normal na buhay. Pagkatapos ay nilinaw ni Marco ang kanyang lalamunan. May kailangan tayong pag-usapan. Inilapag ko ang aking tinidor. Sige, pinagsama niya ang kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, walang guilt, walang discomfort, parang lalaking nagbibigay lang ng impormasyon. Si Clara ay lilipat na sa susunod na buwan. Kumurap ako. Pasensya. Clara. Sinabi niya ito na parang dapat alam ko na kung sino iyon. Hindi ko alam, hindi agad. Pagkatapos ay naalala ko. Si Clara Rivera, isang babae na nagtatrabaho sa isang upscale furniture showroom sa downtown. Nakilala ko siya minsan sa isang business networking event. Matangkad, maputi, mga 38 or mas bata pa. Tinitigan ko siya, ilang segundo bago nakaayos ang mga salita sa isang bagay na may saysay. At nang sa wakas ay nakaayos na, tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil imposible. Nagbibiro ka. Hindi. Parang lumiit bigla ang kwarto. Ano ang ibig mong sabihin na lilipat siya? Tumingin si Marco sa kanyang plato pagkatapos sa akin. May relasyon kami. Parang suntok ang sentensya. Gaano katagal? Mabilis ang sagot niya. Sagot? Mahigit 1 taon. 1 taon. Buong 1 taon. 365 araw ng kasinungalingan. Nakaupo ako roon na nakatitig sa kanya habang malakas na tumitiktik ang orasan sa kusina sa likod namin. Sa wakas, tinanong ko ang tanong na tinatanong ng lahat. Bakit? Huminga siya ng malalim. Hindi malungkot, kundi parang nagpapaliwanag ng desisyon na matagal na niyang ginawa. Masaya ako kay Clara. Sana sinabi kong binato ko ang baso ng tubig o sumigaw o lumabas ng galit. Pero hindi laging ganito ang totoong buhay. Minsan, masyado kang shock para makareact.
Nakaupo lang ako roon, nakikinig, nanonood, sinusubukang unawain kung paano maaaring maging detached ang lalaking kasama ko sa kama sa loob ng 3 dekada. Patuloy na nagsalita si Marco. Tungkol sa bagong simula, tungkol sa paghahanap sa sarili, tungkol sa hindi gustong sayangin ang natitirang buhay. Naghalo-halo ang mga parirala. Lahat ng klise sa mundo biglang nabuhay sa aming kusina. Pagkatapos ay dumating ang parte na pinakamasakit, hindi dahil malupit, kundi dahil praktikal. Kailangan mo nang lumipat. Dahan-dahang tumingala ako. Ano? Bago ang Biyernes. Talagang akala ko mali ang rinig ko. Biyernes, bibigyan kita ng tringo araw. Tringo araw. 31 taon ng pag-aasawa, tringo araw para umalis. Tinitigan ko ang mga larawan ng pamilya sa dingding sa likod niya. Mga umaga ng Pasko, bakasyon sa beach, birthday parties, isang buong buhay na nabawasan sa isang deadline. Pagkatapos ay idinagdag ni Marco ang isang bagay na ikinagulo ng aking sikmura. Mananatili sa akin ang bahay. Buo ang kumpiyansa sa boses niya na parang settled na, tapos na ang usapan. Lilipat si Clara. Aalis ako. Katapusan ng kwento. Ang kakaiba, hindi agad dumating ang galit. Sa halip, pagod ako, sobrang pagod, parang may humila ng plug mula sa aking buhay, at doon ako ngumiti. Mukhang nalito si Marco. Ano? Umiling ako? Wala. Mas mabuti mong tinanggap kaysa inasahan ko. Halos mapatawa ako niyan. Mabuti? Nakaupo ako sa guho ng aking pag-aasawa, pero naalala ko ang sinasabi ng aking ama noong bata pa ako. Huwag kailanman makipagtalo sa isang taong abala sa paggawa ng mali. Kaya tumango na lang ako, kung iyon ang gusto mo. Agad na nakita ko ang relief sa mukha ni Marco na nagsabi sa akin ng lahat. Inasahan niya ang away, eksena, pagtutol. Sa halip, nakuha niya ang pagsang-ayon at iyon ang nagpag-ingat niya, sobrang ingat. Mamaya ng gabing iyon, pagkatapos niyang matulog, nakaupo ako mag-isa sa attic na naghahanap ng mga lumang album ng pamilya. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka kailangan ko ng pamilyar, ng totoo. Amoy cedar at alikabok ang attic, mga kahon sa mga dingding. Karamihan ay matagal nang hindi nabuksan. Bandang hating gabi, nakakita ako ng lumang metal lockbox na nakatago sa likod ng mga dekorasyon sa Pasko. Halos baliwalain ko ito. Pagkatapos ay nakita ko ang sulat kamay ng aking ama sa takip. At biglang bumilis ang pulso ko dahil patay na ang aking ama sa loob ng 2 taon. At ang nasa loob ng kahon na iyon ay magbabago ng lahat. Nakaupo ako sa sahig ng attic kasama ang lumang metal lockbox sa harap ko habang nakikinig sa hilik ni Marco sa kisame sa ibaba. Kakaibang tunog iyon sa ganang oras na iyon. Normal, ordinaryo. Isang asawang natutulog sa sariling kama. Maliban na lang na sinabi sa akin ng asawa ko na lilipat na ang kanyang nobya sa aking bahay at may 3 araw ako para umalis. Kulay abo ang kahon, gasgas sa mga gilid at mas mabigat kaysa sa akala. Isinulat ng aking ama sa strip ng masking tape sa itaas. Mga papeles ng bahay ni Lina. Hinaplos ko ng hinlalaki ang kanyang sulat kamay. Si Mang Ernesto Santos, ang aking ama, ay isang praktikal na tao. Nagmamaneho siya ng parehong Ford pickup sa loob ng 19 taon. Iniimbak ang bawat resibo sa shoebox at naniniwalang walang mahalagang bagay ang dapat gawin sa simpleng handshake lamang. Nang bilhin namin ni Marco ang bahay noong unang bahagi ng 90s, tumulong si Daddy sa down payment. O iyon ang akala ko. Naalala ko siyang nakaupo sa aming kusina na mababa ang salamin sa ilong na nagsasabi, para ito sa inyong dalawa, pero pangunahin para mapanatiling ligtas ang anak ko. Noong panahong iyon, tumawa ako at sinabing huwag mag-alala. 37 ako noon. Oo, naiintindihan ko ang pag-aasawa, pera at buhay. Sa 58, nakaupo sa aking attic ng 12:23 a.m. Hindi na ako tumatawa. Hindi nakalock ang lockbox. Katulad iyon ni Daddy. Pinagkakatiwalaan niya na nakatago ng mabuti ang kahon tapos malamang nakalimutan na niya kung saan ilagay ang susi. Sa loob ay mga folder, dilaw na papeles at isang lumang sobre mula sa isang law office sa downtown Baguio.
Pamilyar ang pangalan ng abogado, Attorney Peter de la Cruz. Siya ang nag-asikaso sa estate plan ng aking mga magulang noon. Binuksan ko ang unang folder. May closing documents mula nang bilhin namin ang bahay. Una ay binasa ko ng mabilis, hindi naiintindihan ang nakikita. Pagkatapos ay isang parirala ang tumigil sa akin. Thompson Family Residential Trust. Naging Santos Family Residential Trust. Binasa ko ulit. At ulit, hindi direktang naitala ang bahay sa pangalan namin ni Marco. Inilagay ito sa isang trust na ginawa ng aking ama. Lumamig ang aking mga kamay. Patuloy akong nagbasa ng mas mabagal. May mga pahina na naglalarawan ng property, address, trustee at beneficiaries. Lumitaw ang pangalan ko. Wala si Marco. Una akala ko, nagkamali ako. May paraan ng legal papers na maging ignorante ang isang tao. Nagtrabaho ako ng 20 taon sa tax forms at payroll, pero ang trust language ay ibang bagay. Kaya tinipon ko ang mga dokumento, isinuksok sa kahon at dinala pababa ng tahimik. Hindi ako nakatulog. Bandang 6 hours ng umaga ay nakaupo ako sa kusina na may itim na kape at legal pad. Pumasok si Marco bandang 7-year na suot ang robe at mukhang inis na gising na ako. "Nag-e-empake?" tanong niya. Tumingala ako. Simula ngayon, tumango siya parang may-ari ng bahay na nag-i-inspeksyon sa tenant. Sa tingin ko, iyon ang pinakamabuti. Gusto kong ibuhos ang kape sa mukha niya. Hindi ko ginawa. "Ano ang plano mo sa weekend?" Tanong ko na kalmado ang boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. "Bakit?" "Kailangan kong malaman kung kailan ka nandito." "Dadala ko si Clara sa Tagaytay. Babalik kami sa susunod na Sabado." Siyempre, isang weekend getaway habang nag-e-empake ako ng buhay ko sa mga kahon. "Bibigyan kanya ng maraming oras," dagdag niya. Ngumiti ako sa aking kape. Talaga. Pagkatapos niyang umalis papuntang opisina, tinawagan ko ang numero sa lumang sobre ng law office. Nadiskonekta na. Hindi iyon nagulat sa akin. Magiging 80s na si Attorney de la Cruz kung buhay pa. Nag-search online, tumawag sa 2 law office at sa wakas nalaman kong sarado na ang practice niya 9 na taon na ang nakalipas. Sinabi ng receptionist sa huling opisina, ang ilan sa kanyang lumang files ay nailipat sa Henderson at Bello sa Session Road. Bandang 10:30 ay nakatayo ako sa kanilang lobby na yakap-yakap ang lockbox. Tinanong ng young receptionist kung may appointment ako. Sabi ko, "Wala. Pero baka may problema ako sa asawa at sa bahay at gusto kong malaman kung alin ang mas malala." Tinitigan niya ako ng 1 segundo bago nawala sa likod. 15 minuto pagkatapos ay inanyayahan ako ni Attorney Rachel Bello sa kanyang opisina. Si Rachel ay siguro nasa early 50s na may pilak na guhit sa maitim na buhok at kalmadong ekspresyon ng isang taong nakarinig na ng lahat. Halos kalahating oras niyang tiningnan ang mga dokumento. Maingat kong pinagmasdan ang mukha niya. Sa wakas, sumandal siya. "Mrs. Reyes, ayaw kong magbigay ng final answer hanggat hindi ko nakukumpirma ang county records at status ng trust. Pero batay sa nakikita ko, maaaring wala talagang karapatan ang asawa mo na paalisin ka." Hinawakan ko ang gilid ng upuan. "Pag-aari ba niya ang bahay?" Hindi sa paraang akala niya. Halos mahilo ako sa pangungusap na iyon. Ipinaliwanag ni Rachel na inayos ng aking ama ang pagbili para maprotektahan ang property. Orihinal na pinayagan ng trust na tumira kami ni Marco bilang mag-asawa, pero ang beneficial interest ay nanatili sa akin. "Maingat ang tatay mo," sabi niya. "Matigas ang ulo niya," sagot ko. Ngumiti si Rachel. "Minsan magpinsan yun." Gayunpaman, hindi ito simple. May nawawalang updated filings. May transfer amendment noon at kailangan ng orihinal. Makakatulong ang county records pero hindi sapat. Kailangan namin ng patunay na hindi natunaw ang trust. "Ano ang gagawin ko hanggang doon?" tanong ko. "Huwag lumipat ng permanente. Huwag pumirma ng kahit ano. Huwag magpadala ng galit na text at huwag sabihin sa kanya ang napag-usapan natin." Ang huling bahagi ay mas mahirap kaysa sa tunog. Dahil nang uwi ako ay nakatayo si Marco sa sala na may tape measure na sinusukat ang dingding para sa muebles ni Clara. Tumayo ako sa pintuan,
na nanonood sa kanya na iniunat ang tape sa espasyo kung saan nakasabit ang aming wedding portrait sa loob ng 20 taon. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko. May sectional si Clara, sabi niya, mas malaki kaysa sa atin. 8 taon na ang sofa natin. Totoo. Halos humanga ako sa kapal ng mukha. Halos. Nang hapon na iyon ay dumating ang kapitbahay kong si Aling Betty na may dala na banana bread na nakabalot sa foil. Si Aling Betty ay 73, byuda, matalas at kilala ako mula nang lumipat kami ni Marco. Nakita niya ako sa garahe na napapaligiran ng mga kahon. Huwag mong sabihin na talagang aalis ka. Nagdalawang isip ako. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ng sapat. Hindi lahat, pero sapat. Nakinig si Aling Betty nang walang abala. Nang matapos ako, inilagay niya ang banana bread sa ibabaw ng kahon na may label na Pasko. Pagkatapos ay sinabi niya, talaga namang parang plantasadong flat ang personalidad ng lalaking iyon. Bigla akong napatawa kaya kailangan kong maupo. Ito ang unang tunay na tawa ko sa loob ng mga araw. Lumapit si Aling Betty. Ano ang kailangan mo? Tapat, kailangan ko ng paalala na hindi ako sira. Naku, iha, sabi niya habang hinahaplos ang braso ko. Ang mga sira ang ulo ay hindi nag-oorganisa ng mga kahon ayon sa kwarto. Sa susunod na 2 araw, naging unofficial lookout, cheerleader at snack supplier si Aling Betty. Nagdala siya ng sopas, lumang chismis at minsan ng screwdriver na hindi ko hiningi pero mukhang kailangan kung maging interesting ang mga bagay. Samantala, nagsimulang mag-post si Clara ng mga larawan online. Ipinakita sa akin ni Aling Betty sa kanyang telepono. Si Clara sa furniture store, si Clara na may hawak na paint swatches, si Clara na may caption sa isang larawan, ang bagong simula ay dapat maganda ang espasyo. Tinitigan ko ang screen. Kumirot ang aking lalamunan. Hindi lang pagtataksil. Ito ay pagka-erase habang nakatayo pa rin ako roon. Nang Biyernes ng umaga, umalis si Marco papuntang Tagaytay kasama si Clara. Binigyan niya ako ng huling instruksyon bago umalis. Pakiusap, wala ka na rito bago kami bumalik. Tumango ako pero hindi ako wala. Abala ako. Tumawag si Rachel ng 3:12 p.m. Nahanap na namin ang county reference, sabi niya. Ngayon kailangan ng orihinal na trust amendment. May alam ka ba kung saan itinago ng tatay mo ang mas lumang personal papers? Tiningnan ko ang garahe, mga kahon sa lahat ng dako, alikabok, tape, 31 taon ng buhay na nakatambak parang ebidensya. Hahanapin ko, sabi ko. Naghanap ako hanggang masakit na ang tuhod. Halos hating gabi na nang buksan ko ang isang dented filing cabinet na sa aking ama. Sa likod ng lumang insurance policies at Sears Appliance Warranty mula 1998, nakita ko ang isang asul na folder. Sa loob ay ang amendment, nakasign, notarized, valid, at sa likod nito ay may iba pa. Isang business loan document na hindi ko pa nakita. Naupo ako sa konkreto ng garahe at nagbasa hanggang masakit na ang mata. Hindi lang ang bahay ang hindi naintindihan ni Marco. At sa pag-uwi niya kasama si Clara, malalaman niya iyon sa mahirap na paraan. Hindi ko namalayan kung gaano kalaki ang stress na dala-dala ko hanggang sa may nagsabi sa akin na hindi ko lang iniisip ang mga bagay. Ang taong iyon ay si Atinan Rachel Bello. Lunes ng umaga, 3 araw pagkatapos umalis si Marco papuntang Tagaytay, kasama si Clara. Nakaupo ako sa harap niya sa isang conference room na tanaw ang downtown Baguio. Kita ang mga bundok ng Cordillera sa mga bintana. Karaniwan, mahal ko ang tanawin na iyon. Nang umagang iyon, halos hindi ko ito napansin. Nagkalat si Rachel ng mga dokumento sa mesa sa maayos na tumpok. Ang trust papers, ang amendment na nakita ko, county records, business documents, at ang loan agreement na nagpuyat sa akin ng kalahating gabi. Una niyang tinapik ang trust paperwork. Ang issue sa bahay ay talagang pinakamadaling bahagi. Kumurap ako? Pinakamadali? Oo. Ngumiti ng bahagya si Rachel. Aktibo ang trust. Valid ang amendment. Tumutugma ang county records. Tinitigan ko siya. Sa unang pagkakataon sa isang linggo, naramdaman kong lumuwag ang aking mga balikat. Kaya hindi niya ako pwedeng itapon palabas? Hindi. Parang malalim na hininga pagkatapos ng ilalim ng tubig ang salitang iyon.
Patuloy si Rachel. Sa legal na aspeto, mas mahina ang posisyon ni Marco kaysa sa akala niya. Sumandal ako sa upuan. Ang kakaiba, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi pa. Higit sa lahat, malungkot ako. 31 taon. 31 taon na magkasama. At ngayon nakaupo ako sa law office na natututo na hindi talaga naiintindihan ng asawa ko ang pagmamay-ari ng bahay na tinirhan namin sa loob ng mga dekada. O baka naiintindihan niya at inakala lang niyang hindi ko itatanong. Tapat, hindi ako sigurado kung alin sa dalawang posibilidad ang mas masakit. Ini-slide ni Rachel ang isa pang dokumento. Sa kasamaang palad, hindi ang bahay ang pinakamalaking issue. Tumingin ako pababa. Ang business loan agreement, muling kumirot ang sikmura ko. Sabihin mo, pinagsama niya ang mga kamay. Ginamit ni Marco ang company assets bilang collateral nang hindi sinasabi sa akin. Alam ko, ang nag-aalala sa akin ay kung paano niya ginawa. Kumunot ako. Tinuro ni Rachel ang ilang lagda. Ang inyong accounting business ay structured bilang partnership. Tinitigan ko siya. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin ay maaaring wala siyang autoridad na gawin ang ilang bagay nang walang alam mo. Nakaupo ako ng tahimik. Sa loob ng mga taon, tinatawag ko itong negosyo ni Marco. Lahat ng tao, mga kliyente, kaibigan, kapitbahay, kahit ako. Pero ayon sa papeles, hindi iyon lubos na totoo. Noong unang panahon, nang lumawak ang negosyo, idinagdag ang pangalan ko bilang legal partner. Naalala ko ang pagpirma sa mga dokumento noon. Hindi lang ako masyadong nagbigay pansin. Pinagkatiwalaan ko ang asawa ko. Patuloy na nagsalita si Rachel. Ang eksaktong legal implications ay tatagal pa ng panahon para malaman. Gaano katagal? Ilang linggo. Hinimas ko ang noo ko. Bawat sagot ay parang lumilikha ng 3 bagong tanong. Nagiging mahal at nakakapagod ang katotohanan. Nang umalis ako sa opisina ni Rachel, sumakit ang ulo ko. Ang mga sumunod na araw ay hindi madali. Sa pelikula, mukhang exciting ang revenge. Sa totoong buhay, mostly papeles, tawag sa telepono, paghihintay, pag-aalala. Ginugol ko ang mga oras sa pagtitipon ng records, tax returns, bank statements, business reports, insurance documents. Sa gabi, gising ako at iniisip kung tama ang ginagawa ko. Sa paligid ng 3:00 ng isang madaling araw, napadpad ako sa likod na veranda na may kumot sa balikat. Tahimik ang buong subdivision. May ilang porch light na nagniningning sa malayo. Iniisip ko ang aking pag-aasawa, ang unang apartment na inupahan namin ni Marco, ang mga bakasyon, lahat ng ordinaryong sandali na minsan ay parang permanente. Bahagi sa akin ang gustong umalis na lang, kalimutan ang bahay, kalimutan ang negosyo, kalimutan ang away. Magsimula ulit sa ibang lugar. Nakakaakit ang ideya. Pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay. Hindi isang dramatikong bagay, kundi maliit. 3 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako ng 70 oras kada linggo para iligtas ang kumpanya sa mahirap na tax season. Naalala ko ang pagliban sa family gatherings, pag-cancel ng plano, pagtanggap ng tawag habang kumakain, pagtulong na mapanatili ang lahat. At ngayon sinusubukan ni Marco na burahin lahat iyon. Hindi na ito revenge, ito ay respeto sa sarili. Nang hapon ng Miyerkules ay may hindi inaasahang sorpresa. Tumunog ang telepono ko. Lina, pamilyarang boses. Oo, si Jim Velasco ito. Agad akong ngumiti. Si Jim ang may-ari ng landscaping company at isa sa aming accounting clients sa loob ng halos 20 taon. Tinulungan namin siya sa audits, payroll at tax problems. Jim, kumusta ka? May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Aling Betty ang nangyari. Siyempre, sa hindsight, optimistang inasahan na mapipigilan ni Aling Betty ang sikreto. Naiintindihan ko. Pakinggan mo, sabi ni Jim. Tinulungan mo ang negosyo ko noong 2012. Huwag mo kalimutan yon. Hindi ako sigurado kung saan patungo. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung kailangan mo ng references, records, o may magpapaalala sa mga tao kung sino talaga ang namamahala sa opisina, tumawag ka lang sa akin. Nakaupo ako ng tahimik. Hindi inaasahang luha ang nagpuno sa aking mga mata.
Salamat. Sa susunod na linggo, paulit-ulit na nangyari ang mga katulad na usapan. Tumawag ang dating kliyente. Nag-check-in ang mga kaibigan. Kahit isang retired banker na si Harold Francisco ang nag-alok na suriin ang ilang business records. Lumalabas na hindi lang ang aking ama ang nagmasid ng tahimik sa loob ng mga taon. Napansin ng mga tao ang higit pa sa akala ko. Samantala, mukhang ganap na walang alam si Marco sa bagyong nagkakagulo sa paligid niya. Actually, hindi tama ang walang alam. Mas angkop ang sobrang confident. Nagbibigay ng regular updates si Aling Betty. Hulaan mo kung sino ang nag-order ng custom patio furniture? Huminga ako ng malalim. Si Marco at Clara. Kinabukasan, hulaan mo kung sino ang nag-schedule ng housewarming party? Huwag mo sabihin, si Marco. Mukhang plano niyang mag-host ng celebration sa weekend pagkatapos bumalik mula Tagaytay. Mga kapitbahay, business contacts, kaibigan, lahat ay inanyayahan. Inilarawan sa invitation bilang New Chapter Gathering. Halos mabilaukan sa tawa si Aling Betty nang basahin niya ito ng malakas. Sana nakita ko itong nakakatawa. Sa halip, nakakainsulto. Natapos ang isang pag-aasawa. Binuwag ang isang buhay. At parang naging theme party. Huwebes ng umaga, tumawag si Rachel. Iba ang tunog ng boses niya, excited. Lina, ano ang nangyari? Natanggap na namin ang final confirmation. Umupo ako ng tuwid. Ang trust? Oo, pinigilan ko ang hininga. Ganap na enforceable pa rin ang trust. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makapagsalita. Patuloy si Rachel, at may higit pa. Kumirot muli ang sikmura ko. Sinusuportahan ng business documents ang aming mga alalahanin. Isinara ko ang mga mata. Ano ang mangyayari ngayon? May maikling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Rachel ang isang hindi inaasahan. Maghihintay tayo. Kumunot ako. Maghihintay? Malapit nang gumawa ng very public mistake si Marco. Hindi ako sigurado kung gusto ko kung saan patungo ito. Naramdaman ni Rachel ang pag-aalinlangan ko. Hindi mo kailangang mapahiya siya. Mabuti, pero kailangang lumabas ang katotohanan. Naiintindihan ko iyon. Nang sumunod na hapon, nagkita muli kami ni Rachel. Inilatag niya ang plano. Isang legal plan, maingat, documented, ganap na nasa tamang landas. Walang tricks, walang schemes, facts lamang. Gayunpaman, habang ipinapaliwanag niya, lalong lumalakas ang kaba ko. Dahil hindi ito nangyayari sa korte, nangyayari ito sa bahay. Ang bahay na akala ni Marco ay sa kanya. Ang bahay na plano niyang ibahagi kay Clara. Ang bahay kung saan balak niyang i-host ang kanyang celebration. At ayon kay Rachel, hayaan namin siyang maglakad diretso sa mga kahihinatnan. Tinitigan ko ang mga papeles sa harap ko. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa na pagkatapos ng mga taon ng paggawa ng desisyon ng magkasama, ako na ang gumagawa ng isa para sa sarili ko. Tiningnan ako ni Rachel. Pwede ka pa ring umatras. Iniisip ko iyon. Pagkatapos ay iniisip ko ang gabi ng Martes, tungkol sa pag-uutos na umalis bago ang Biyernes. Tungkol kay Clara na pumipili ng kulay ng pintura para sa aking sala. Tungkol sa 31 taon na parang inconvenience lang. Sa wakas, tumango ako. Hindi. Ngumiti si Rachel. Mabuti. Huminga ako ng malalim. Sa labas, tahimik ang mga bundok sa ilalim ng hapon na araw. Sa loob, pinirmahan ko ang authorization forms. At sa unang pagkakataon mula sa announcement ni Marco, hindi na ako re-reacting sa kanyang mga pinili. Naghahanda na ako para sa akin. Dumating ang Sabado na mainit at maliwanag. Uri ng spring day sa Baguio na nagpapabukas ng mga bintana at nagpapalabas ng mga tao ng mas matagal. Puno ng dog walkers ang mga sidewalk. Nagtatrabaho sa flower beds ang mga kapitbahay. Imposibleng asul ang langit. At bandang 10:00 ng umaga ay nakatayo ako sa sariling kusina na nanonood sa locksmith na nagpapalit ng lahat ng lock sa bahay. Kahit noon, bahagi sa akin ay hindi makapaniwala na nangyayari talaga ito. Hindi dahil illegal. Sa kabaligtaran, lahat ay na-review, na-document at na-approve. Maingat si Rachel.
Kinokontrol ng trust ang property. Ako ang beneficiary. Walang legal na autoridad si Marco na alisin ako. Sa loob ng mga taon, gumana siya sa mga assumption. Ngayon ay malapit na niyang salubungin ang realidad. Natapos ng locksmith bandang tanghali, binigyan niya ako ng maliit na singsing ng mga susi. Lahat ayos na? Nagpasalamat ako. Pagkatapos ay tahimik na nakatayo sa sala pagkatapos niyang umalis. Kumakalat ang sikat ng araw sa hardwood floors. Parehong sahig na pinagsamahan naming i-install ni Marco, 15 taon na ang nakalipas. Parehong kwarto kung saan nag-host kami ng Thanksgiving dinners, birthday parties. Mga umaga ng Pasko, buhay, inasahan kong magiging triumphant ang pakiramdam. Sa halip, higit sa lahat pagod. Dumating si Aling Betty pagkatapos nyon na may dala na tray ng deviled eggs. Emergency snacks, anunsyo niya. Tumawa ako. Betty, hindi ito football game? Tiningnan niya ang harap na bintana. Bigyan mo ng panahon. Bandang hapon ay dumating si Rachel. Pagkatapos ay isang process server. Pagkatapos ay isang representative mula sa Trust Administration Office. Lahat ay nangyari ng kalmado. Profesional, walang drama, mga papeles lamang, legal notices, opisyal na dokumentasyon. Natanggap ng front door ang isang sealed packet na nagpapaliwanag sa status ng property at immediate restrictions. Isa pang packet para sa business concerns. Maingat na inihanda ang bawat piraso. Bawat lagda ay na-verify. Bawat detalye ay na-check. Walang sorpresa, kahit man lang sa amin. Bandang 4:30 ay nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang aktibidad. Hindi dahil inanyayahan namin sila, kundi dahil laging napapansin ng mga kapitbahay ang aktibidad, lalo na sa Baguio, lalo na sa tahimik na kalye. Bandang Bemempas ay nakipag-usap na si Aling Betty sa kalahati ng subdivision. Sa palagay ko, itinuring niya iyon na community service. Nang 6:15 ay pumasok siya sa kusina na may dala na iced tea. Kumakalat na ang balita. Umiling ako. Sobrado mong nasisiyahan dito. Lina, sabi niya na seryoso. Retirado na ako ng 11 taon. Ito ang pinaka-exciting na nangyari sa aming kalye mula nang mabangga ni Mang Frank ang kanyang RV sa sariling mailbox. Makatarungan. Pagkatapos ay naghintay kami. Bandang 7:00 ay tumunog ang telepono ko. Tiningnan ni Rachel ang screen. Si Marco, tumango ako. Declined ang tawag. 1 minuto pagkatapos ay tumawag ulit siya. Pagkatapos ay ulit. Pagkatapos ay dumating ang text. Late kami. Maghanda kang umalis mamayang gabi. Halos mahulog sa upuan sa tawa si Aling Betty nang basahin ko ito ng malakas. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Nang 7:42 p.m., narinig ko ang tunog ng gulong sa driveway. Ganap na tahimik ang kwarto. Kahit si Aling Betty ay tumigil magsalita. Sa harap na bintana, nanood ako ng black SUV na huminto. Unang bumaba si Marco, sumunod si Clara. Parehong maganda ang suot, damit para sa weekend getaway. Relaxed, confident. May dala si Clara na shopping bags. May dala si Marco na bote ng champagne. Wala silang kahit anong ideya kung ano ang naghihintay. Bumilis ang pulso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa anticipation. Dahil sa kabila ng lahat, totoo na ngayon ang sandaling ito. Wala nang planning, wala nang papeles, wala nang paghihintay. Naglakad si Marco patungo sa porch na nakangiti. Isinuksok ni Clara ang braso niya sa kanya. Binuksan niya ang phone, malamang naghahanap ng messages. Pagkatapos ay narating nila ang front door at tumigil. Agad nakitang-kita ang bagong lock. Kumunot si Marco. Kumunot din si Clara. Sinubukan niya ang susi. Wala. Uulit wala. Nawala ang ngiti. Pagkatapos ay napansin niya ang mga dokumento na nakadikit sa tabi ng pinto. Lumapit siya, hinila ang isa at binasa. Nakita ko ang eksaktong sandali nang ang pagkalito ay naging pag-aalala. Pagkatapos ay naging takot. Lumapit si Clara sa balikat niya. Ano iyon? Walang sagot. Patuloy siyang nagbasa. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Bahagyang nadulas ang bote ng champagne sa kamay niya. Hinawakan ni Clara ang papeles. Mas mabilis na binasa. Pagkatapos ay dumating ang sandali na nakita ko sa isip ko ng daan-daang beses. Tumingala si Marco sa bahay, sa mga bintana,
sa front porch at sa wakas sa akin na kalmadong nakatayo sa likod ng salamin. Bumukas ang bibig niya, sumara, bumukas ulit. Pagkatapos ay bulong niya, "Hindi." Tinitigan siya ni Clara. "Ano? Hindi." Mas malakas. Pagkatapos, "Hindi, hindi, hindi ito maaaring mangyari." Mga eksaktong salita mula sa simula ng kwentong ito. Nadulas ang bote ng champagne. Nagkalat ang basag na salamin sa porch. Wala silang napansin. Tumakbo si Marco patungo sa pinto. Hinila ang handle. Nakalak. Uulit nakalak. Uulit nakalak. Lumapit si Aling Betty sa akin. Sa tingin ko sinusubukan niya kung nagbago ang realidad sa nakaraang 3 segundo. Halos mabilaukan ako sa pagpigil ng tawa. Sa labas, ilang kapitbahay ang lumapit ng kaunti. Purely by coincidence. Siyempre. Binatukan ni Marco ang pinto. "Lina." Binuksan ko ito ng kalmado. Hindi nang malapad. Sapat lang. "Ano?" Wild ang mga mata niya. "Ano ito?" Tiningnan ko ang papeles. "Mga legal na dokumento iyan." "Huwag kang maglaro." "Hindi ako naglalaro." Lumapit si Clara. "Hindi mo siya pwedeng i-lock out." Lumitaw si Rachel sa tabi ko. Talagang lumitaw, parang bawat abogado sa pelikula. Perfect timing. "Pwede niya," sabi ni Rachel. Humarap si Marco. Agad na nawala ang confidence na suot niya sa buong linggo. Binigyan siya ni Rachel ng isa pang folder. Ipinaliliwanag lahat dyan. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito. Hinawakan ni Clara ang mga pahina at nagsimulang magbasa. Habang tumatagal ang pagbasa, lalong lumala ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco. "Ano ang ibig sabihin na hindi mo pag-aari ang bahay?" Katahimikan. "Ano ang ibig sabihin?" Higit na katahimikan. Lumapit ng kaunti ang mga kapitbahay. Mukhang gusto ni Marco na lamunin siya ng lupa. Patuloy si Rachel. "At habang pinag-uusapan natin ang mga sorpresa, dapat nating pag-usapan ang business records." Agad na nakakuha iyon ng atensyon niya. Mabilis na napalingon ang ulo niya kay Rachel. "Anong business records?" Tinuro na lang ni Rachel ang pangalawang packet, ang tungkol sa loans, undisclosed liabilities, partnership issues, ang mga bagay na inakala niyang walang makakaalam. Muling nagbasa si Clara. Sa kalagitnaan, dahan-dahang ibinaba niya ang papeles. Halos kahanga-hanga ang tingin na ibinigay niya kay Marco. "Seryoso ka ba?" Walang sumagot. Tumawa ng isang beses si Clara, maikli at hindi makapaniwala. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang papeles. "Iba ang sinabi mo sa akin, Marco." "Hindi." Humakbang siya paatras. "Sinabi mo sa akin na sa iyo ang bahay na ito." Paliwanagin ko. "Sinabi mo sa akin na sa iyo ang negosyo. Higit pang kapitbahay ang lumitaw. Sa puntong ito, kailangan ng smoke bomb para magtago." Tiningnan ni Clara ang paligid. Pagkatapos ay si Marco. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na walang inasahan. Sumakay siya sa SUV, mag-isa at umalis. Iniwan si Marco na nakatayo roon. Hawak ang legal documents, puno ng kahihiyan, napapaligiran ng mga saksi. Halos naawa ako sa kanya. Halos. Habang naninirahan ang dilim sa mga bundok, nanatiling natulala si Marco sa porch. Ang lalaking nag-utos sa akin na umalis bago ang Biyernes ay wala na ngayong mapupuntahan. At 3 araw pagkatapos, tumawag siya para sa isang huling pag-uusap. 3 araw pagkatapos ng sakuna sa front porch, tumawag si Marco. Pinatuloy ko itong mag-ring ng 2 beses bago sumagot. Hindi dahil gusto kong parusahan siya. Kailangan ko lang ng segundo para maghanda. "Hello." Iba agad ang tunog ng boses niya. Nawala ang confidence. Nawala ang katiyakan. Nawala ang lalaking nakaupo sa harap ko sa hapunan at walang pakialam na sinabing lilipat na ang kapalit ko sa bahay. Ang natira ay parang pagod, matanda, tao. "Lina." Naghintay ako. Gusto kong mag-usap. Tiningnan ko ang kusina window patungo sa mga bundok. Namumukadkad ang dogwoods. Patuloy ang tagsibol kahit hindi pa handa ang sino man sa atin. Tungkol saan? Mahabang katahimikan. Pagkatapos, tungkol sa lahat. Hindi ako sigurado kung gusto ko ang usapang iyon. Bahagi sa akin ang gustong ipikit na lang ang pinto ng tuluyan. Isa pang bahagi ang gustong sagot, hindi legal na sagot, personal. Ang uri na iniisip mo sa loob ng mga taon.
Kaya nagkasundo kami na magkita, hindi sa bahay, hindi sa law office, sa isang maliit na coffee shop sa downtown. Ang uri ng lugar kung saan nagpaparoon ang retired couple sa muffins at nagtatanong ng direksyon ang mga turista. Huwebes ng umaga, 10 m. Ako ang unang dumating. Matandang ugali. Dumating si Marco 5 minuto pagkatapos at sa isang sandali halos hindi ko siya nakilala. Hindi sa pisikal kundi emosyonal. Mukhang mas maliit siya, hindi sa laki kundi sa espiritu. Nag-order siya ng kape, umupo sa harap ko, pagkatapos ay tinitigan ang kanyang mga kamay. Halos 30 segundo, walang nagsalita sa aming dalawa. Sa wakas ay sinabi niya, karapat-dapat ako sa lahat ng nangyari. Hindi iyon ang inasahan ko. Inasahan ko ang mga dahilan, depensa, sisihin. Sa halip, nakuha ko ang katapatan o kahit simula nito. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko ng mahina. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Hindi ko alam. Mas naniwala ako sa sagot na iyon kaysa sa kahit anong sinabi niya ng araw na iyon. Dahil minsan, hindi sa isang dramatikong sandali nasisira ng mga tao ang kanilang buhay. Minsan nangyayari ito isa-isang kompromiso, isang makasariling desisyon, isang rationalization, isang kasinungalingan. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa magising sila sa lugar na hindi nila inakala. Hinimas ni Marco ang noo. Una, parang walang kaso. Si Clara. Tumango siya. Nag-usap kami. Tahimik ako. Nag-flirt kami. Isa pang sandali. Pagkatapos ay kinumbinsi ko ang sarili na karapat-dapat ako. Doon ito. Ang pangungusap sa ilalim ng bawat pagtataksil. Karapat-dapat ako. Halos anupaman ay mapapangatwiran ng mga tao kapag nagsimula silang sabihin sa sarili ang kwentong iyon. Tinitigan niya ang kanyang kape. Mabuti ang takbo ng negosyo. Dahil nagtrabaho tayo ng husto, bumaba ang mga mata niya. Oo, tayo. Nakabitin sa pagitan namin ang salitang iyon. Sa loob ng mga taon, pinayagan niyang maniwala ang mga tao na siya lang ang nagtayo ng lahat. Ngayon, sa unang pagkakataon, kinilala niya ang realidad. Sa atin ang kumpanya. Sa atin ang mga sakripisyo. Sa atin ang mga gabing puyat. Hindi ko sinabi iyon. Hindi ko kailangan. Alam na niya. Sa wakas, pagkatapos mawalan ng lahat. Huminga ng malalim si Marco. Nang namatay ang tatay mo, sa tingin ko may nagbago. Nagulat ako. Ang tatay ko. Lagi akong natatakot sa kanya. Halos ngumiti ako. Karamihan ng tao. May paraan ang tatay ko na makita ang kalokohan sa loob ng 30 segundo. Patuloy si Marco. Hindi niya ako tratuhin ng masama. Hindi. Hindi lang niya ako lubos na pinagkatiwalaan. Iniisip ko iyon at naalala ang maraming usapan sa loob ng mga taon. Mga maliliit na sandali, mga maliit na babala, mga tanong ng tatay ko na binabaliwala ko. Noon, akala ko protective lang siya. Ngayon, iniisip ko kung napansin niya ang mga bagay na hindi ko napansin. Tumingin pababa si Marco. Ginugol ko ang mga taon sa pagpapatunay na matagumpay ako, sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng pagkukunwari. Mas malapit sa katotohanan ang sagot na iyon. Dahil ang affair ay hindi talaga tungkol kay Clara. Hindi lubusan. Mas bata, admirador, exciting si Clara. Pero sa ilalim niyon, hinihabol ni Marco ang bersyon ng sarili na akala niya nawala na. Ang problema ay bumangga sa realidad ang pantasya at mananalo lagi ang realidad. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Tahimik na bumubulong ang coffee shop sa paligid namin. Nag-refill ng tasa ang waitress. May lalaki malapit sa counter na nagbabasa ng dyaryo. Patuloy ang buhay, ordinaryo, walang pakialam sa personal na trahedya. Sa wakas ay tinanong ni Marco, "Galit ka ba sa akin?" Maingat akong nag-isip bago sumagot. Hindi. Tumunghay ang mga mata niya. Talaga? Hindi. Hindi ibig sabihin noon na hindi ako nasaktan. Hindi ibig sabihin na aprobado ko. Hindi ibig sabihin na pinagkakatiwalaan ko siya. Ibig sabihin lang ay walang espasyo na inookupa ng galit sa loob ko. Nakakapagod na itong dalhin.
Sa isang punto, na-realize ko na ang galit ang nagkakabit sa akin sa pinakamasamang kabanata ng buhay ko at gusto kong sumulong, hindi pa atras. Tumango ng dahan-dahan si Marco. Hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran mo. Siguro hindi. Isang malungkot na ngiti ang tumawid sa mukha niya. Makatarungan. Pagkatapos ay nagulat niya ako. Ayaw ko na ng bahay, kumurap ako. Ano? Alam kong sa iyo ito. Mukhang obvious na ngayon ang pahayag. Gayunpaman, mahalaga na marinig ko siyang sabihin ito. Mahalaga ang pagtanggap. Mahalaga ang katotohanan, lalo na pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi. Patuloy niya, makikipagtulungan ako sa settlement. Tumango ako. Mabuti. At Lina? Oo. Bahagyang nanginig ang boses niya. Pasensya na. Sa isang sandali, flash sa isip ko ang 30 taon. Ang unang apartment, road trips, umaga ng Pasko, ordinaryong Martes, mga away, tawa, pagkawala, tagumpay, buong buhay na nakakompress sa ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ko ang tanging tapat na bagay na kaya ko. Alam ko. At kakaiba, alam ko nga, hindi inayos ng apology ang kahit ano. Hindi binura ang nangyari, pero totoo ito. Mahalaga iyon. Ilang buwan pa ang tumagal ang legal issues para maresolba. Nahati ng patas ang negosyo. Naasikaso ang mga loans. Natapos ang papeles. Patuloy ang buhay, dahan-dahan, tulad ng tunay na paggaling. Ngayon, halos 30 taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa parehong likod na veranda kung saan umiyak ako ng 3 AM noon na iniisip kung tapos na ang buhay ko. Hindi. Kung mayroon man, ito ay nagsisimula ulit. Nananatili sa pamilya ang bahay. Umiiwas ang hardin. Laging bigla na lang sumisipot si Aling Betty na may dala na pagkain na walang humihingi. At paminsan-minsan ay tinutulungan ko ang mga kababaihan sa community center na maunawaan ang trusts, wills, finances at kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga dokumentong minsan ay binabaliwala kasama na ako. Kung may isang aral akong natutunan dito, ito ay ang lakas ay hindi laging dramatiko ang anyo. Minsan lakas lang ay ang pagtangging isuko ang iyong dignidad kapag may nakalimot sa iyong halaga. At minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi ganti. Ito ay ang pagbuo ng buhay na sobrang payapa na walang espasyo ang pagkapait. Kung may ibig sabihin sa iyo ang kwentong ito, gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Nakaranas ka na ba ng sandaling nagpilit sa iyong muling tuklasin ang sariling lakas? I-share mo ang iyong karanasan. At kung nagugustuhan mo ang mga kwento tungkol sa resilience, second chances, at aral sa totoong buhay, laging malugod kang bumalik para sa isa pa. Hindi ko namalayan kung gaano kalaki ang stress na dala-dala ko hanggang sa may nagsabi sa akin na hindi ko lang iniisip ang mga bagay. Ang taong iyon ay si Atayan Rachel Bello. Lunes ng umaga, 3 araw pagkatapos, umalis si Marco papuntang Tagaytay kasama si Clara. Nakaupo ako sa harap niya sa isang conference room na tanaw ang downtown Baguio. Kita ang mga bundok ng Cordillera sa mga bintana. Karaniwan, mahal ko ang tanawin na iyon. Nang umagang iyon, halos hindi ko ito napansin. Nagkalat si Rachel ng mga dokumento sa mesa sa maayos na tumpok. Ang trust papers, ang amendment na nakita ko, county records, business documents, at ang loan agreement na nagpuyat sa akin ng kalahating gabi. Una niyang tinapik ang trust paperwork. Ang issue sa bahay ay talagang pinakamadaling bahagi. Kumurap ako. Pinakamadali? Oo. Ngumiti ng bahagya si Rachel. Aktibo ang trust. Valid ang amendment. Tumutugma ang county records. Tinitigan ko siya. Sa unang pagkakataon sa isang linggo, naramdaman kong lumuwag ang aking mga balikat. Kaya hindi niya ako pwedeng itapon palabas? Hindi. Parang malalim na hininga pagkatapos ng ilalim ng tubig ang salitang iyon. Patuloy si Rachel. Sa legal na aspeto, mas mahina ang posisyon ni Marco kaysa sa akala niya. Sumandal ako sa upuan. Ang kakaiba, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi pa. Higit sa lahat, malungkot ako. 31 taon. 31 taon na magkasama.
At ngayon nakaupo ako sa law office na natututo na hindi talaga naiintindihan ng asawa ko ang pagmamay-ari ng bahay na tinirhan namin sa loob ng mga dekada. O baka naiintindihan niya at inakala lang niyang hindi ko itatanong. Tapat, hindi ako sigurado kung alin sa dalawang posibilidad ang mas masakit. Ini-slide ni Rachel ang isa pang dokumento. Sa kasamaang palad, hindi ang bahay ang pinakamalaking issue. Tumingin ako pababa, ang business loan agreement. Muling kumirot ang sikmura ko. Sabihin mo, pinagsama niya ang mga kamay. Ginamit ni Marco ang company assets bilang collateral nang hindi sinasabi sa akin. Alam ko, ang nag-aalala sa akin ay kung paano niya ginawa. Kumunot ako. Tinuro ni Rachel ang ilang lagda. Ang inyong accounting business ay structured bilang partnership. Tinitigan ko siya. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin ay maaaring wala siyang autoridad na gawin ang ilang bagay nang walang alam mo. Nakaupo ako ng tahimik. Sa loob ng mga taon, tinatawag ko itong negosyo ni Marco. Lahat ng tao, mga kliyente, kaibigan, kapitbahay, kahit ako. Pero ayon sa papeles, hindi iyon lubos na totoo. Noong unang panahon nang lumawak ang negosyo, idinagdag ang pangalan ko bilang legal partner. Naalala ko ang pagpirma sa mga dokumento noon. Hindi lang ako masyadong nagbigay pansin. Pinagkatiwalaan ko ang asawa ko. Patuloy na nagsalita si Rachel. Ang eksaktong legal implications ay tatagal pa ng panahon para malaman. Gaano katagal? Ilang linggo. Hinimas ko ang noo ko. Bawat sagot ay parang lumilikha ng 3 bagong tanong. Nagiging mahal at nakakapagod ang katotohanan. Nang umalis ako sa opisina ni Rachel, sumakit ang ulo ko. Ang mga sumunod na araw ay hindi madali. Sa pelikula, mukhang exciting ang revenge. Sa totoong buhay, mostly papeles, tawag sa telepono, paghihintay, pag-aalala. Ginugol ko ang mga oras sa pagtitipon ng records, tax returns, bank statements, business reports, insurance documents. Sa gabi, gising ako at iniisip kung tama ang ginagawa ko. Sa paligid ng tree fondy ng isang madaling araw, napadpad ako sa likod na veranda na may kumot sa balikat. Tahimik ang buong subdivision. May ilang porch light na nagniningning sa malayo. Iniisip ko ang aking pag-aasawa, ang unang apartment na inupahan namin ni Marco, ang mga bakasyon. Lahat ng ordinaryong sandali na minsan ay parang permanente. Bahagi sa akin ang gustong umalis na lang, kalimutan ng bahay, kalimutan ng negosyo, kalimutan ng away. Magsimula ulit sa ibang lugar, nakakaakit ang ideya. Pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay. Hindi isang dramatikong bagay kundi maliit. 3 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako ng 70 oras kada linggo para iligtas ang kumpanya sa mahirap na tax season. Naalala ko ang pagliban sa family gatherings, pag-cancel ng plano, pagtanggap ng tawag habang kumakain, pagtulong na mapanatili ang lahat. At ngayon sinusubukan ni Marco na burahin lahat iyon. Hindi na ito revenge. Ito ay respeto sa sarili. Nang hapon ng Miyerkules ay may hindi inaasahang sorpresa. Tumunog ang telepono ko. Lina, pamilyar ang boses. Oo, si Jim Velasco ito. Agad akong ngumiti. Si Jim ang may-ari ng landscaping company at isa sa aming accounting clients sa loob ng halos 20 taon. Tinulungan namin siya sa audits, payroll at tax problems. Jim, kumusta ka? May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Aling Betty ang nangyari. Siyempre, sa hindsight, optimistang inasahan na mapipigilan ni Aling Betty ang sikreto. Naiintindihan ko. Pakinggan mo, sabi ni Jim, tinulungan mo ang negosyo ko noong 2012. Huwag mo kalimutan iyon. Hindi ako sigurado kung saan patungo. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung kailangan mo ng references, records o may magpapaalala sa mga tao kung sino talaga ang namamahala sa opisina, tumawag ka lang sa akin. Nakaupo ako ng tahimik. Hindi inaasahang luha ang nagpuno sa aking mga mata. Salamat. Sa susunod na linggo, paulit-ulit na nangyari ang mga katulad na usapan. Tumawag ang dating kliyente. Nag-check-in ang mga kaibigan. Kahit isang retired banker na si Harold Francisco
ang nag-alok na suriin ang ilang business records. Lumalabas na hindi lang ang aking ama ang nagmasid ng tahimik sa loob ng mga taon. Napansin ng mga tao ang higit pa sa akala ko. Samantala, mukhang ganap na walang alam si Marco sa bagyong nagkakagulo sa paligid niya. Actually, hindi tama ang walang alam. Mas angkop ang sobrang confident. Nagbibigay ng regular updates si Aling Betty. Hulaan mo kung sino ang nag-order ng custom patio furniture? Huminga ako ng malalim. Si Marco at Clara. Kinabukasan, hulaan mo kung sino ang nag-schedule ng housewarming party? Huwag mo sabihin. Si Marco. Mukhang plano niyang mag-host ng celebration sa weekend pagkatapos bumalik mula Tagaytay. Mga kapitbahay, business contacts, kaibigan, lahat ay inanyayahan. Inilarawan sa invitation bilang new chapter gathering. Halos mabilaukan sa tawa si Aling Betty nang basahin niya ito ng malakas. Sana nakita ko itong nakakatawa. Sa halip, nakakainsulto. Natapos ang isang pag-aasawa, binuwag ang isang buhay, at parang naging theme party. Huwebes ng umaga, tumawag si Rachel. Iba ang tunog ng boses niya, excited. Lina. Ano ang nangyari? Natanggap na namin ang final confirmation. Umupo ako ng tuwid. Ang trust? Oo. Pinigilan ko ang hininga. Ganap na enforceable pa rin ang trust. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makapagsalita. Patuloy si Rachel at may higit pa. Kumirot muli ang sikmura ko. Sinusuportahan ng business documents ang aming mga alalahanin. Isinara ko ang mga mata. Ano ang mangyayari ngayon? May maikling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Rachel ang isang hindi inaasahan. Maghihintay tayo. Kumunot ako. Maghihintay? Malapit nang gumawa ng very public mistake si Marco. Hindi ako sigurado kung gusto ko kung saan patungo ito. Naramdaman ni Rachel ang pag-aalinlangan ko. Hindi mo kailangang mapahiya siya, mabuti. Pero kailangang lumabas ang katotohanan. Naiintindihan ko iyon. Nang sumunod na hapon, nagkita muli kami ni Rachel. Inilatag niya ang plano, isang legal plan, maingat, documented, ganap na nasa tamang landas. Walang tricks, walang schemes, facts lamang. Gayunpaman, habang ipinapaliwanag niya, lalong lumalakas ang kaba ko. Dahil hindi ito nangyayari sa korte. Nangyayari ito sa bahay. Ang bahay na akala ni Marco ay sa kanya. Ang bahay na plano niyang ibahagi kay Clara. Ang bahay kung saan balak niyang i-host ang kanyang celebration. At ayon kay Rachel, hayaan namin siyang maglakad diretso sa mga kahihinatnan. Tinitigan ko ang mga papeles sa harap ko. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa na pagkatapos ng mga taon ng paggawa ng desisyon ng magkasama, ako na ang gumagawa ng isa para sa sarili ko. Tiningnan ako ni Rachel. Pwede ka pa ring umatras. Iniisip ko yon. Pagkatapos ay iniisip ko ang gabi ng Martes tungkol sa pag-uutos na umalis bago ang Biyernes. Tungkol kay Clara na pumipili ng kulay ng pintura para sa aking sala. Tungkol sa 31 taon na parang inconvenience lang. Sa wakas, tumango ako. Hindi, ngumiti si Rachel. Mabuti, huminga ako ng malalim. Sa labas, tahimik ang mga bundok sa ilalim ng hapon na araw. Sa loob, pinirmahan ko ang authorization forms. At sa unang pagkakataon mula sa announcement ni Marco, hindi na ako re-reacting sa kanyang mga pinili. Naghahanda na ako para sa akin. Dumating ang Sabado na mainit at maliwanag. Uri ng spring day sa Baguio na nagpapabukas ng mga bintana at nagpapalabas ng mga tao ng mas matagal. Puno ng dog walkers ang mga sidewalk, nagtatrabaho sa flower beds ang mga kapitbahay. Imposibleng asulang langit. At bandang 10:00 ng umaga ay nakatayo ako sa sariling kusina na nanonood sa locksmith na nagpapalit ng lahat ng lock sa bahay. Kahit noon, bahagi sa akin ay hindi makapaniwala na nangyayari talaga ito. Hindi dahil illegal. Sa kabaligtaran. Lahat ay na-review, na-document at na-approve. Maingat si Rachel. Kinokontrol ng trust ang property. Ako ang beneficiary. Walang legal na autoridad si Marco na alisin ako. Sa loob ng mga taon, gumana siya sa mga assumption.
Ngayon ay malapit na niyang salubungin ang realidad. Natapos ng locksmith bandang tanghali, binigyan niya ako ng maliit na singsing ng mga susi. Lahat ayos na? Nagpasalamat ako. Pagkatapos ay tahimik na nakatayo sa sala pagkatapos niyang umalis. Kumakalat ang sikat ng araw sa hardwood floors. Parehong sahig na pinagsamahan naming i-install ni Marco, 15 taon na ang nakalipas. Parehong kwarto kung saan nag-host kami ng Thanksgiving dinners, birthday parties, mga umaga ng Pasko, buhay. Inasahan kong magiging triumphant ang pakiramdam. Sa halip, higit sa lahat pagod. Dumating si Aling Betty pagkatapos niyon na may dala na tray ng deviled eggs. Emergency snacks, anunsyo niya. Tumawa ako. Betty, hindi ito football game. Tiningnan niya ang harap na bintana. Bigyan mo ng panahon. Bandang hapon ay dumating si Rachel. Pagkatapos ay isang process server. Pagkatapos ay isang representative mula sa Trust Administration Office. Lahat ay nangyari ng kalmado, propesyonal. Walang drama. Mga papeles lamang, legal notices, opisyal na dokumentasyon. Natanggap ng front door ang isang sealed packet na nagpapaliwanag sa status ng property at immediate restrictions. Isa pang packet para sa business concerns. Maingat na inihanda ang bawat piraso. Bawat lagda ay na-verify. Bawat detalye ay na-check. Walang sorpresa, kahit man lang sa amin. Bandang 4:30 ay nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang aktibidad. Hindi dahil inanyayahan namin sila, kundi dahil laging napapansin ng mga kapitbahay ang aktibidad, lalo na sa Baguio, lalo na sa tahimik na kalye. Bandang bumampas ay nakipag-usap na si Aling Betty sa kalahati ng subdivision. Sa palagay ko, itinuring niya iyon na community service. Nang 6:15 ay pumasok siya sa kusina na may dala na iced tea. Kumakalat na ang balita. Umiling ako. Sobrado mong nasisiyahan dito. Lina, sabi niya na seryoso. Retirado na ako ng 11 taon. Ito ang pinaka-exciting na nangyari sa aming kalye mula nang mabangga ni Mang Frank ang kanyang RV sa sariling mailbox. Makatarungan. Pagkatapos ay naghintay kami. Bandang 7 scan ay tumunog ang telepono ko. Tiningnan ni Rachel ang screen. Si Marco? Tumango ako. Declined ang tawag. 1 minuto pagkatapos ay tumawag ulit siya. Pagkatapos ay ulit. Pagkatapos ay dumating ang text. Late kami. Maghanda kang umalis mamayang gabi. Halos mahulog sa upuan sa tawa si Aling Betty nang basahin ko ito ng malakas. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Nang 7:42 p.m., narinig ko ang tunog ng gulong sa driveway. Ganap na tahimik ang kwarto. Kahit si Aling Betty ay tumigil magsalita. Sa harap na bintana, nanood ako ng black SUV na huminto. Unang bumaba si Marco. Sumunod si Clara. Parehong maganda ang suot, damit para sa weekend getaway. Relaxed, confident. May dala si Clara na shopping bags. May dala si Marco na bote ng champagne. Wala silang kahit anong ideya kung ano ang naghihintay. Bumilis ang pulso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa anticipation. Dahil sa kabila ng lahat, totoo na ngayon ang sandaling ito. Wala nang planning, wala nang papeles, wala nang paghihintay. Naglakad si Marco patungo sa porch na nakangiti. Isinuksok ni Clara ang braso niya sa kanya. Binuksan niya ang phone, malamang naghahanap ng messages. Pagkatapos ay narating nila ang front door at tumigil. Agad nakitang-kita ang bagong lock. Kumunot si Marco, kumunot din si Clara. Sinubukan niya ang susi. Wala. Uulit, wala. Nawala ang ngiti. Pagkatapos ay napansin niya ang mga dokumento na nakadikit sa tabi ng pinto. Lumapit siya, hinila ang isa, at binasa. Nakita ko ang eksaktong sandali nang ang pagkalito ay naging pag-aalala. Pagkatapos ay naging takot. Lumapit si Clara sa balikat niya. Ano iyon? Walang sagot. Patuloy siyang nagbasa. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Bahagyang nadulas ang bote ng champagne sa kamay niya. Hinawakan ni Clara ang papeles. Mas mabilis na binasa. Pagkatapos ay dumating ang sandali na nakita ko sa isip ko ng daan-daang beses. Tumingala si Marco sa bahay, sa mga bintana, sa front porch, at sa wakas sa akin na kalmadong nakatayo sa likod ng salamin. Bumukas ang bibig niya, sumara,
Bumukas ulit. Pagkatapos ay bulong niya, "Hindi." Tinitigan siya ni Clara. "Ano?" "Hindi." Mas malakas. Pagkatapos, "Hindi, hindi. Hindi ito maaaring mangyari." Mga eksaktong salita mula sa simula ng kwentong ito. Nadulas ang bote ng champagne. Nagkalat ang basag na salamin sa porch. Wala silang napansin. Tumakbo si Marco patungo sa pinto, hinila ang handle. Nakalock. Uulit, nakalock. Uulit, nakalock. Lumapit si Aling Betty sa akin. Sa tingin ko sinusubukan niya kung nagbago ang realidad sa nakaraang 3 segundo. Halos mabilaukan ako sa pagpigil ng tawa. Sa labas, ilang kapitbahay ang lumapit ng kaunti, purely by coincidence, syempre. Binatukan ni Marco ang pinto. "Lina." Binuksan ko ito ng kalmado, hindi ng malapad, sapat lang. "Ano?" Wild ang mga mata niya. "Ano ito?" Tiningnan ko ang papeles. "Mga legal na dokumento yan. Huwag kang maglaro." "Hindi ako naglalaro." Lumapit si Clara. "Hindi mo siya pwedeng i-lock out." Lumitaw si Rachel sa tabi ko. Talagang lumitaw, parang bawat abogado sa pelikula. Perfect timing. "Pwede niya," sabi ni Rachel. Humarap si Marco. Agad na nawala ang confidence na suot niya sa buong linggo. Binigyan siya ni Rachel ng isa pang folder. Ipinaliliwanag lahat diyan. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito. Hinawakan ni Clara ang mga pahina at nagsimulang magbasa. Habang tumatagal ang pagbasa, lalong lumala ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco. "Ano ang ibig sabihin na hindi mo pag-aari ang bahay?" Katahimikan. "Ano ang ibig sabihin?" Higit na katahimikan, lumapit ng kaunti ang mga kapitbahay. Mukhang gusto ni Marco na lamunin siya ng lupa. Patuloy si Rachel. "At habang pinag-uusapan natin ang mga sorpresa, dapat nating pag-usapan ang business records." Agad na nakakuha iyon ng atensyon niya. Mabilis na napalingon ang ulo niya kay Rachel. "Anong business records?" Tinuro na lang ni Rachel ang pangalawang packet, ang tungkol sa loans, undisclosed liabilities, partnership issues, ang mga bagay na inakala niyang walang makakaalam. Muling nagbasa si Clara. Sa kalagitnaan, dahan-dahang ibinaba niya ang papeles. Halos kahanga-hanga ang tingin na ibinigay niya kay Marco. "Seryoso ka ba?" Walang sumagot. Tumawa ng isang beses si Clara, maikli at hindi makapaniwala. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang papeles. "Iba ang sinabi mo sa akin, Marco." "Hindi." Humakbang siya paatras. "Sinabi mo sa akin na sa iyo ang bahay na ito." Paliwanagin ko. "Sinabi mo sa akin na sa iyo ang negosyo." Higit pang kapitbahay ang lumitaw. Sa puntong ito, kailangan ng smoke bomb para magtago. Tiningnan ni Clara ang paligid, pagkatapos ay si Marco. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na walang inasahan. Sumakay siya sa SUV, mag-isa, at umalis. Iniwan si Marco na nakatayo roon, hawak ang legal documents, puno ng kahihiyan, napapaligiran ng mga saksi. Halos naawa ako sa kanya. Halos. Habang naninirahan ng dilim sa mga bundok, nanatiling natulala si Marco sa porch. Ang lalaking nag-utos sa akin na umalis bago ang Biyernes ay wala na ngayong mapupuntahan. At 3 araw pagkatapos, tumawag siya para sa isang huling pag-uusap. 3 araw pagkatapos ng sakuna sa front porch, tumawag si Marco. Pinatuloy ko itong mag-ring ng 2 beses bago sumagot. Hindi dahil gusto kong parusahan siya. Kailangan ko lang ng segundo para maghanda. "Hello?" Iba agad ang tunog ng boses niya. Nawala ang confidence. Nawala ang katiyakan. Nawala ang lalaking nakaupo sa harap ko sa hapunan at walang pakialam na sinabing lilipat na ang kapalit ko sa bahay. Ang natira ay parang pagod, matanda, tao. "Lina." Naghintay ako. Gusto kong mag-usap. Tiningnan ko ang kusina window patungo sa mga bundok. Namumukadkad ang dogwoods. Patuloy ang tagsibol kahit hindi pa handa ang sinuman sa atin. Tungkol saan? Mahabang katahimikan. Pagkatapos, tungkol sa lahat, hindi ako sigurado kung gusto ko ang usapang iyon. Bahagi sa akin ang gustong ipikit na lang ang pinto ng tuluyan. Isa pang bahagi ang gustong sagot, hindi legal na sagot, personal. Ang uri na iniisip mo sa loob ng mga taon. Kaya nagkasundo kami na magkita, hindi sa bahay.
Hindi sa law office. Sa isang maliit na coffee shop sa downtown. Ang uri ng lugar kung saan nagpaparoon ang retired couple sa muffins at nagtatanong ng direksyon ang mga turista. Huwebes ng umaga, 10 gihong. Ako ang unang dumating. Matandang ugali, dumating si Marco 5 minuto pagkatapos. At sa isang sandali, halos hindi ko siya nakilala. Hindi sa pisikal, kundi emosyonal. Mukhang mas maliit siya. Hindi sa laki, kundi sa espiritu. Nag-order siya ng kape, umupo sa harap ko. Pagkatapos ay tinitigan ng kanyang mga kamay. Halos 30 segundo, walang nagsalita sa aming dalawa. Sa wakas ay sinabi niya, "Karapat-dapat ako sa lahat ng nangyari." Hindi iyon ang inasahan ko. Inasahan ko ang mga dahilan, depensa, sisihin, sa halip nakuha ko ang katapatan o kahit simula nito. "Ano ang nangyari sa'yo?" Tanong ko ng mahina. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Hindi ko alam. Mas naniwala ako sa sagot na iyon kaysa sa kahit anong sinabi niya ng araw na iyon. Dahil minsan, hindi sa isang dramatikong sandali nasisira ng mga tao ang kanilang buhay. Minsan nangyayari ito isa-isang kompromiso, isang makasariling desisyon, isang rationalization, isang kasinungalingan. Pagkatapos ay isa pa at isa pa hanggang sa magising sila sa lugar na hindi nila inakala. Hinimas ni Marco ang noo. Una, parang walang kaso. Si Clara. Tumango siya. Nag-usap kami. Tahimik ako. Nag-flirt kami. Isa pang sandali. Pagkatapos ay kinumbinsi ko ang sarili na karapat-dapat ako. Dun ito. Ang pangungusap sa ilalim ng bawat pagtataksil. Karapat-dapat ako. Halos ano paman ay mapapangatwiran ng mga tao kapag nagsimula silang sabihin sa sarili ang kwentong iyon. Tinitigan niya ang kanyang kape. Mabuti ang takbo ng negosyo dahil nagtrabaho tayo ng husto. Bumaba ang mga mata niya. Oo, tayo. Nakabitin sa pagitan namin ang salitang iyon. Sa loob ng mga taon, pinayagan niyang maniwala ang mga tao na siya lang ang nagtayo ng lahat. Ngayon, sa unang pagkakataon, kinilala niya ang realidad. Sa atin ang kumpanya. Sa atin ang mga sakripisyo. Sa atin ang mga gabing puyat. Hindi ko sinabi iyon. Hindi ko kailangan. Alam na niya. Sa wakas, pagkatapos mawalan ng lahat, huminga ng malalim si Marco. Nang namatay ang tatay mo, sa tingin ko may nagbago. Nagulat ako. Ang tatay ko. Lagi akong natatakot sa kanya. Halos ngumiti ako. Karamihan ng tao. May paraan ang tatay ko na makita ang kalokohan sa loob ng 30 segundo. Patuloy si Marco. Hindi niya ako tratuhin ng masama. Hindi. Hindi lang niya ako lubos na pinagkatiwalaan. Iniisip ko iyon at naalala ang maraming usapan sa loob ng mga taon. Mga maliliit na sandali. Mga maliit na babala. Mga tanong ng tatay ko na binabaliwala ko. Noon, akala ko protective lang siya. Ngayon, iniisip ko kung napansin niya ang mga bagay na hindi ko napansin. Tumingin pababa si Marco. Ginugol ko ang mga taon sa pagpapatunay na matagumpay ako. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sa pamamagitan ng pagkukunwari, mas malapit sa katotohanan ang sagot na iyon. Dahil ang affair ay hindi talaga tungkol kay Clara. Hindi lubusan, mas bata, admirador, exciting si Clara. Pero sa ilalim niyon, hinihabol ni Marco ang bersyon ng sarili na akala niya na wala na. Ang problema ay bumangga sa realidad ang pantasya. At mananalo lagi ang realidad. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Tahimik na bumubulong ang coffee shop sa paligid namin. Nag-refill ng tasa ang waitress. May lalaki malapit sa counter na nagbabasa ng dyaryo. Patuloy ang buhay, ordinaryo, walang pakialam sa personal na trahedya. Sa wakas ay tinanong ni Marco, "Galit ka ba sa akin?" Maingat akong nag-isip bago sumagot. Hindi. Tumunghay ang mga mata niya. Talaga? Hindi. Hindi ibig sabihin noon na hindi ako nasaktan. Hindi ibig sabihin na aprobado ko. Hindi ibig sabihin na pinagkakatiwalaan ko siya. Ibig sabihin lang ay walang espasyo na inuokupa ng galit sa loob ko. Nakakapagod na itong dalhin. Sa isang punto, na-realize ko na ang galit ang nagkakabit sa akin sa pinakamasamang kabanata ng buhay ko at gusto kong sumulong, hindi pa atras. Tumango ng dahan-dahan si Marco.
Hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran mo. Siguro hindi. Isang malungkot na ngiti ang tumawid sa mukha niya. Makatarungan. Pagkatapos ay nagulat niya ako. Ayaw ko na ng bahay, kumurap ako. Ano? Alam kong sa'yo ito. Mukhang obvious na ngayon ang pahayag. Gayunpaman, mahalaga na marinig ko siyang sabihin ito. Mahalaga ang pagtanggap. Mahalaga ang katotohanan, lalo na pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi. Patuloy niya, makikipagtulungan ako sa settlement. Tumango ako. Mabuti? At Lina? Oo. Bahagyang nanginig ang boses niya. Pasensya na. Sa isang sandali, flash sa isip ko ang 31 taon. Ang unang apartment, road trips, umaga ng Pasko, ordinaryong Martes, mga away, tawa, pagkawala, tagumpay. Buong buhay na nakakompress sa ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ko ang tanging tapat na bagay na kaya ko. Alam ko. At kakaiba, alam ko nga, hindi inayos ng apology ang kahit ano. Hindi binura ang nangyari pero totoo ito. Mahalaga iyon. Ilang buwan pa ang tumagal ang legal issues para maresolba. Nahati ng patas ang negosyo. Naasikaso ang mga loans. Natapos ang papeles. Patuloy ang buhay, dahan-dahan, tulad ng tunay na paggaling. Ngayon, halos 30 taon na ang nakalipas. Nakaupo ako sa parehong likod na veranda kung saan umiyak ako ng 3 AM noon na iniisip kung tapos na ang buhay ko. Hindi. Kung mayroon man, ito ay nagsisimula ulit. Nananatili sa pamilya ang bahay. Umiiwas ang hardin. Laging bigla na lang sumisipot si Aling Betty na may dala na pagkain na walang humihingi. At paminsan-minsan ay tinutulungan ko ang mga kababaihan sa community center na maunawaan ang trusts, wills, finances at kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga dokumentong minsan ay binabaliwala kasama na ako. Kung may isang aral akong natutunan dito, ito ay ang lakas ay hindi laging dramatiko ang anyo. Minsan, lakas lang ay ang pagtangging isuko ang iyong dignidad kapag may nakalimot sa iyong halaga. At minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi ganti. Ito ay ang pagbuo ng buhay na sobrang payapa na walang espasyo ang pagkapait. Kung may ibig sabihin sa iyo ang kwentong ito, gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Nakaranas ka na ba ng sandaling nagpilit sa iyong muling tuklasin ang sariling lakas? I-share mo ang iyong karanasan. At kung nagugustuhan mo ang mga kwento tungkol sa resilience, second chances, at aral sa totoong buhay, laging malugod kang bumalik para sa isa pa.